Imagine mo na nagising ka isang umaga at natagpuan mo na walang laman ang bawat istante sa grocery, naantala ang bawat delivery, at bigla na lang nawala ng abot ang lahat ng ginawa ng modern na pamumuhay. Ano ang kakainin mo? Matagal bago pa man ang refrigeration o pabrika, nasagot na ng ating mga ninuno ang tanong na yun. Umaasa sila sa mga pagkain na kayang tiisin ng kahit ano, bagyo, digmaan o kahit ilang siglo. Ang ilan sa mga pagkain na ito ay tahimik pa rin nakalagay sa ating mga kusina, naghihintay sa sandaling muling kailanganin. Ang iba naman ay nasa modern na version, pinahusay ng technology subalit, nakaugat sa parehong walang kapanahong layunin, tibay at tagal. Hindi ito kwento ng takot, paalala ito ng karunungan. Naiintindihan ng ating mga ninuno na nagsisimula ang katatagan bago pa dumating ang krisis. At ang paghahanda ay hindi isang paranoia, kundi pang malas sa inaharap. Sa ngayong araw na ito, welcome back muli sa Noel Polo TV. Ngayon tuklasin natin ang ilang natatanging pagkain na hinamon ng panahon mismo, mga sangkap na sobrang tibay na nalampasan pa ang mga imperyo. Mula sa mga sinuuna hanggang sa makabago at matalino, bawat isa ay nagpapaalala sa atin na panalo lamang ang oras kapag nakalimutan natin kung ano ang minsang nagpapanatili sa atin na buhay. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Imagine mo isang bote na sobrang simple, sobrang payak, subalit nagpapakain ng higit kalahati ng sangkatauhan araw-araw. Ang puting bigas o white rice, kapag naimbak ng maayos, ay maaaring manatiling ligtas na kainin ng higit 30 taon. Ang sikreto nito ay nasa tinanggal ang mga langis na nagdudulot ng pagkabulok. Hindi katulad ng brown rice na mayroong natitirang nutrient-rich bran layer. Ang puting bigas ay na-strip hanggang sa pinapayak nitong anyo. Ang natitira ay halos immortal na starch, isang molecules na tila pinagtatawanan ng oras. Kapag nakasil sa airtight container kasama ng oxygen absorbers, tuyo at madilim, bawat butil ay nagiging time capsule ng calories, isang compact na reserba ng buhay mismo. Sa kasaysayan, ang bigas ay higit pa sa pagkain. Ito ay salapi, kapangyarihan at kapayapaan. Binabayaran ng mga samurai sa Japan gamit ang bigas. Ang mga Chinese dynasty ay umaakyat at bumabagsak batay sa kasaganaan nito. At noong panahon ng World War II, isang sako lang ang nakakapag-decide kung mabubuhay o mamamatay ka sa gutom. Hanggang sa ngayon, nananatiling isa ang puting bigas sa pinakamaasahang pundasyon ng emergency pantry, magaan, versatile, at nakakaaliw sa familiarity kapag nagulo ang mundo. Bago pa man ang refrigeration, bago ang kaning, bago ang anumang modern na paraan ng pag-iimbak, meron na ang sangkatauhan ng asin. Ang kristal na mineral na ito, inubog ng karagatan at ng panahon, ay may kakaibang katangian, hindi ito nasisira. Panatilihing tuyo, nakasil sa hangin, at ang asin ay magtatagal hindi lamang sa iyo, kundi sa mga susunod na generation. Naiintindihan ng sinuunang civilization ang kapangyarihan ng asin. Binabayaran ng mga sundalong Romano gamit ang asin, at mula rito, nagmula ang ating salitang salary. Inawid ng mga ruta ng kalakalan ng disyerto at dagat para sa mahalagang yaman na ito. At bukod sa lasa, mahalaga ang asin sa ating biology, nerve function, muscle contraction at cellular balance. Sa panahon ng kagipitan, kapag naubos ang sariwang pagkain, nagiging kritikal ang asin. Pinapreserve dito ang karne, nagfe-ferment ang gulay, at pinapasarap kahit ang pinakamakapanghihina na rasyon. Hindi lang talaga pampalasa ang asin, ito ay tagapagligtas. Maaring nagsimula ang preservation sa minerals, subalit ang tibay ay itinayo sa mga buto, maliit na kapsula ng buhay na hindi sumusuko sa oras. Ang modern na harina ay tumatagal lang ng ilang buwan bago masira ang langis nito. Subalit ang buong wet berries, ang buo nitong butil, ay mayroong ibang kwento. Protektado ng natural nitong balat, ang mga butong ito ay maaaring manatiling buhay ng higit 30 taon. Sa loob ng bawat berry, nandyan ang lahat para sa bagong buhay: fiber, protein, B vitamins, iron, at complex carbohydrate. Maaari itong gilingin para gawing harina, lutuin na parang bigas, o mag-sprout para sa masustansyang gulay kahit sa taglamig. Ang versatility nito ang dahilan kung bakit naging pundasyon ng civilization ng trigo. Mula sa Mesopotamian ovens hanggang sa mga modern na kusina, nakatayo ang lipunan sa pagiging maasahan ng trigo. Sa emergency scenarios, ang pagkakaroon ng wet berries ay nangangahulugan na mayroong kang kakayahang gumawa ng sariwang tinapay. At ito ang pagkain bilang tunay na security. Bumuo ang mga butil ng tibay, subalit ang totoong lakas ay nagmumula sa maliit, mas bilog, at may tahimik na kapangyarihan. Ilan lamang ang pagkain na nagbibigay ng ganitong siksik na nutrition sa murang halaga. Ang lentils, maliliit na lens-shaped legumes, ay nagpapakain sa sangkatauhan ng higit 10,000 taon. Kapag naimbak na maayos, tumatagal sila ng higit 30 taon nang hindi nawawala ang kakayahang maluto. At hindi tulad ng beans, hindi kailangang ipriso ang lentils, kaya naman nakakatipid sa oras at fuel. Puno sila ng protein, iron, folate, at complex carbohydrates na nagbibigay ng tuloy-tuloy na energy nang walang blood sugar spike. Kapag pinagsama sa bigas, ito ay nagiging kumpletong protein na kakalaban mismo sa karne. Sa mga stew, soup, curries o salad,
Mahusay nitong hinihigop ang lasa, ginagawang masarap ang simpleng sangkap. Ang liwanag nila ay ideal para sa storage, madaling lutuin, at ang nutrition ay ginagawang mahalaga sa panahon ng kagipitan. Ang isang bag ng lentils ay pag-asa mismo, pagkain na nakatago sa plain sight. May kakaibang kapanatagan naman sa isang garapon ng peanut butter sa estante. Siksik sa calories, mayaman sa protein at healthy fats, comfort na nakatago sa nutrition. Ilang kutsara lamang ang nabibigay ng halos 200 calories, perpekto kapag limitado ang resources. Kapag hindi binuksan at nakaimbak sa malamig at madilim na lugar, tumatagal ang peanut butter ng maraming taon. Hindi kailangan ng refrigerator, hindi kailangan ng espesyal na lalagyan, simpleng shelf lang sapat na. Maaari mo itong kainin ng diretso, ipahid sa crackers, ihalo sa oatmeal, o gamitin bilang base para sa mga sauce at smoothies. Subalit higit pa sa nutrition, nag-aalok ang peanut butter ng isa pang mahalagang bagay, emosyonal na ginhawa. Sa oras ng krisis, kapag mataas ang stress at limitado ang pagpipilian, ang pamilyar na lasa ay maaaring magbigay ng aliw, magpapaalala sa mas mahalagang panahon at panatilihin ng pag-asa. Ang ganitong psychological boost ay napakahalaga kapag tila lahat ay bumagsak na. Kapag nawala naman ang kuryente at tumigil ang refrigerator, nagiging alaala na lang ang sariwang karne. Subalit ang mga canned meat tulad ng tuna, manok, sardinas, ham o spam, ang mga simpleng lata na ito ay nagtatago ng protina ng 5 hanggang 10 taon. Ang proseso ng kaning ay nag-i-sterilize sa laman, tinatanggal ang bakterya at handa ng kainin ng walang dagdag na pagluluto. Maaari mo itong ihalo sa bigas, pasta o salad, kainin ng diretsyo mula sa lata o painitin para maging simpleng masarap na pagkain. Noong World War II, ang canned meat ang nagpapagalaw sa mga hukbo sa iba't ibang kontinente. Sa mga natural na sakuna sa ngayon, isa pa rin itong mahalagang kagamitan ng first responders. Maaring hindi kasing sarap ng sariwa ang texture, pero sa kaligtasan, ang isang lata ng protina ay kayamanang nakabalot sa metal. Ang technology naman ng militar ay madalas napupunta sa civilian preparedness. Ang MRE o Meal Ready to Eat ay halimbawa nito, kumpletong nutrisyon sa isang pouch. Bawat pakete ay mayroong entry, side, dessert, utensils at kaya flameless heater na hindi nangangailangan ng kuryente. Kapag naimbak ito ng maayos, tumatagal ito ng 5 hanggang 10 taon at handa anumang oras. Hindi kailangan ng tubig, hindi kailangan magluto, buksan lamang at kainin. Dahil dito, napakahalaga ng MRE kapag humihinto ang utilities o kailangan mabilis na lumikas. Compact at matibay ang packaging, madaling ilagay sa kotse o bag-out bag. Bagaman ang mga unang version ay may halo-halong review, ang mga modern MRE sa ngayon ay mayroong magandang variety at lasa. Mula sa pasta, curry, manok, hanggang sa vegetarian options. Sa gitna ng kaguluhan ng pagkakaroon ng kumpletong pagkain sa loob ng ilang minuto ay hindi lang kaginawaan, ito ay nakakatulong sa katinuan. Ang sariwang gatas naman ay nasisira sa loob ng ilang araw, subalit ang powdered milk ay naghihintay ng matiisin ng dekada. Tinatanggal ang dehydration ng moisture na nagpapaintulot sa bakterya at nananatili ang proteins, calcium, vitamin D at minerals. Kapag nakasil sa airtight container kasama ng oxygen absorbers, maaari itong tumagal ng mahigit 20 years. Idagdag lang ang tubig at bumabalik ang dairy, hindi eksaktong katulad ng sariwa, pero functional at masustansya. Maaari mo itong gamitin sa kape, cereal, baking, sauces o soups. Nagbibigay ito ng essential calcium para sa buto, protein para sa tissue repair, at konting normalcy kapag nauubos na ang sariwang supply. Sa mga survival scenarios na kung saan imposible ang refrigeration, ang powdered milk ang tulay sa pagitan ng gutom at sapat na nutrition. Subalit may mga ginawa na mas malalim pa sa simpleng pagkain. May mga comfort na nagsisimula sa unang sip ng alertness. Sa krisis, mahalaga ang mental clarity kasing halaga ng physical na kabuhayan. Ang instant coffee, ang payak na garapon ng freeze-dried crystals ay nagbibigay nito. Kapag naimbak ng maayos, mananatili ang potency nito ng higit 20 taon. Hindi kailangan ng kuryente o coffee maker, mainit na tubig at ilang kape lang. Pinapataas ang caffeine ng focus, bahagyang pinipigil ang gutom kapag limitado ang rasyon, at nagbibigay ng ritual ng normancy sa abnormal na panahon. Ang umagang tasa na ito gaano mang kasimple ay kayang magpataas ng moral. Magaan, compact, at halos walang kinakailangang storage space. At bagaman hindi ito mahalaga para sa biological survival, ang psychological impact ng kape ay hindi dapat malitin. Isang sandali ng init ng alertness kapag malapit na ang dalim. Ngayon, pagkatapos nating pag-usapan ng gatas at kape, patas lang itanong, gusto mo ba ng asukal? Dahil minsan, sa kaligtasan at survival, kailangan din ng kaunting tamis. Maaring walang saysay ang asukal sa survival planning, pero alam ng sinaunang karunungan ang halaga nito. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit ng asukal para mag-preserve ng mga prutas, gumawa ng jams at pasarapin ng matitigas sa rasyon. Kapag tuyo at nakasil, tumatagal ito magpakailanman. Walang oxidation, walang pagkabulok, walang pagkawala ng tamis sa loob ng dekada.
Nakita na natin dati kung paano ang simpleng sangkap na ito ay nakakapag-preserve ng prutas, jams, at kahit bulaklak ng maraming taon na ginagawang kayamanang lumalaban sa panahon. Bukod sa preservative properties, nagbibigay rin ng asukal ng agarang energy. Kapag malapit nang maubos ang lakas o kapag nananalitay ang lamig, talagang mahalaga ang mabilis na carbohydrates. Sa psychological aspeto, ang tamis ay nagpapasaya sa utak, tinutulungan labanan ng depression at panghihina na kaakibat ng matagal na hirap. Isang kutsarita sa mapait na tsaa, isang kurot sa walang lasa na porridge, biglang nagiging food comfort, bagay na pwede mong malasahan. Sa madilim na panahon, ang munting tamis na yun ay kayang magpasaya ng buong araw. Nakita na natin dati kung paano pinaprotektahan ng asukal ang ani na nasilang freshness sa glass jar at syrup soak preserve. Subalit hindi ito ang nag-iisang paraan ng sangkatauhan laban sa oras. Ngayon tayo ay tututok sa isang paraan na dati na nating napag-uusapan, isang paraan na kung saan nakakapag-preserve ng lasa ng tag-init at pinapanatili ito sa loob ng dekada. Kapag imposible nang makakuha ng sariwang prutas, dumarating ang mga preserved fruits. Ang mga freeze-dried fruits ay tumatagal ang halos 25 years, nananatili ang kulay, lasa at malaking bahagi ng nutrition. Tinanggal ang tubig subalit pinapanatili ang istruktura. Magaan, malutong, perpekto sa merienda o ihalo sa oatmeal at dessert. Ang canned fruit naman bagaman tumatagal ang 3 hanggang 5 taon ay may sarili ring benepisyo. May kasama silang likido, nagbibigay ng hydration kasabay ng vitamins, lalo na ang vitamin C, na mahalaga sa immune function at pag-iwas sa scurvy. Ang natural na sugars nito ay nagpapataas ang mood at energy, nilalabanan ng pagkabagot sa monotony ng survival rations. Higit pa sa nutrisyon, ang prutas ay simbolo ng variety, kulay at liwanag sa karaniwang beige na pagkain. Maliit na kasiyahan na nagpapalakas ng espiritu. Binabaliwala naman ng iba ang instant noodles dahil na rin sa kakulangan nito ng nutrition. Subalit para sa emergencies, nauna ang available calories kaysa sa perfect nutrition. Ang compact blocks na ito ay tumatagal hanggang 10 taon. Kailangan lang ng kumukulong tubig at nagbibigay ng malinis na energy kapag limitado ang oras at resources. Maaari mo pa itong gawing mas masustansya sa pamamagitan ng pagdagdag ng dilatang gulay, itlog o karne o gawing mas balanseng pagkain ng simpleng noodles. Ang pamilyar na lasa na ito ay nagbibigay ng comfort, isang maliit na paalala ng normal na buhay. Iwasan mo lang ang mga styrofoam cup version dahil mas mabilis itong nasira at mas mainam ang mga seal block package, itago sa tuyo at maghihintay ito ng matiisin sa loob ng maraming taon. Hindi ito perpekto pero kapag gutom na at kakaunti ang pagpipilian, maaasahan mo ang instant noodles. Ang oatmeal naman ay maaaring ordinaryo pero sa payak nitong anyo, nakatago ang isa sa mga pinakamaasahang pagkain ng kalikasan. Kapag naimbak ng maayos sa airtight containers, nananatiling buhay ang oats ng humigit 30 taon. Puno ito ng fiber na tumutulong sa digestion, mahalaga kapag limitado ang pagkain, at mayaman sa iron, protein, at complex carbohydrates na nagbibigay ng matagalang energy ng walang crashes. Sa panahon na kung saan kakaunti ang comfort, ang isang mangkok na mainit na oats ay higit pa sa simpleng pagkain. Ito ay mainit, familiar na lasa, at kalmadong lakas na tumutulong sa iyo na harapin ang isa pang araw na puno ng kawalang katiyakan. Ang lakas nito ay nasa pagiging simple, madaling itago, madaling lutuin, at napaka-versatile na nagiging katatagan ng kakulangan. Ito ay simple, maaasahan, at walang katapusang gamit. Kapag paulit-ulit naman ang pagkain at pare-pareho ang lasa, bumababa ang moral, halos kasing bilis ng pagod na katawan. Dito pumapasok ang bouillon cubes. Ang mga compressed flavor bomb na ito, tumatagal ng 5 hanggang 10 taon, ay nagbabago sa plain rice, bland pasta o simpleng gulay, patungo sa mas masarap na pagkain. Tunawin mo ito sa mainit na tubig para sa instant broth o idagdag direkta sa niluluto. Ang chicken, beef o vegetable, nagbibigay ito ng variety sa maliit at madaling itagong package. Huwag maliitin ang psychological impact ng masarap na pagkain. Sa matagal na krisis, napakahalaga ng boost spirit at dito pumapasok ang bulyon. Mura, compact at transformative at karapat-dapat itong magkaroon ng pwesto sa bawat pantry. Kapag pinapataas naman ng lasa ang spirit, may isa pang payak na likido na kasing halaga, hindi para sa lasa kundi para sa survival. Kakaunti lamang ang substance na may aambing sa white vinegar sa versatility at tibay. Mataas ang acidity nito kaya hindi makakaligtas ang bakterya. Kapag naimbak sa malamig at madilim na lugar, naghihintay ang vinegar magpakailanman, hindi nagbabago, hindi nasisira at matatag. Sa kusina, pinapreserba nito ang gulay, binabalanse ang flavor at nagbibigay buhay sa simpleng pagkain. At higit pa sa plato, nagiging universal tool ito sa survival. Nagdi-disinfect ng surface, mag-purity ng containers, nagpapaginhawa sa pinsala, nag-neutralize ng amoy, at pwede pang pamalit sa cleaning products kapag wala na. Sa panahon ng krisis, ang isang bote ay nagiging gamot, sanitizer at pampalasa ng pagkain ng sabay. Ang pagiging simple nito ang kanyang talino, acetic acid at tubig lang. Subalit kaya ang mga bagay na hindi kayang gawin ng maraming synthetic solutions. Mura, epektibo at pangmatagalan,
Ang vinegar ay sumasalamin sa parehong prinsipyo na bumubuo ng civilization. Hindi kailangang komplikado ang paghahanda. Ang bawat kusin naman ay kailangan ng fat para sa lasa, nutrition at tamang pagluluto. Ang vegetable oil kapag nakaimbak sa madidilim na bote at malayo sa init ay tumatagal ng 2 hanggang 3 taon. Pero para sa tunay na tibay, nangingibabaw ang G. Ang clarified butter na tinanggalan ng moisture at milk solids ay maaaring tumagal ng dekada kapag nakasilang maayos. Tinatanggap ng G ang mataas na init nang hindi nasusunog, kaya naman perpekto ito para sa pagprito at paggisa. Parehong nagbibigay ang mga fats ng essential calories, tumutulong sa absorption ng fat-soluble vitamins at dramatikong nagpapasarap sa pagkain. Sa survival scenarios na kung saan bland at monotonous ang pagkain, isang tablespoon ng fat ay kayang gawing mas masarap at satisfying ang simpleng sangkap. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mabuting fats na nagpapanatili ng katawan at moral. Umasa ang bawat sibilisasyon sa fat para magtagal, subalit ang ilan ay ginawang sining ito. At ang sumunod na imbensyon ay nag-transform sa fat sa pure, portable survival na recipe na isinilang mula sa pangangailangan at pinahusay ng panahon. Bago pa magkaroon ng energy bar sa store shelves o freeze-dried meal sa survival kits, nandyan na ang pemmican, ang original na superfood. Nilikha ng indigenous people ng North America, ito ay masterpiece ng pangangailangan. Pinato yung karne, giniling na pulbos, inalo sa rendered fat at minsan may berries. Ang resulta ay siksik, portable at halos hindi masira. Kapag maayos na ginawa at naimbak, ang pemmican ay tumatagal ng dekada kahit walang refrigeration. Pinakain nito ang Arctic Explorer, sinuporta ng fur traders sa malupit at taglamig at dinala ang mga mandirigma sa libu-libong milya. Isang pound lang ay may sapat na calories para mapanatili ang isang tao sa isang araw ng mabigat at trabaho. Nagbibigay ang fat ng steady energy, nire-rebuild ng protein ng tissue. Ito ay compact, efficient at kompleto. Ang pemmican ay survival perfected bago pa man umusbong ang modern nutrition science. Hanggang sa ngayon wala pa rin katulad, mataas sa calories, mayaman sa nutrients at matatag laban sa panahon. Paalala ito na ang pinakamuhusay na survival technology ay madalas nanggagaling sa hindi laboratorio, kundi sa mga karunungan ng ating mga ninuno, simple, nasubok at walang kupas. Nang buksan naman ng mga archaeologists ang sinuunang libingan sa Egypt, may natuklasan silang tila imposible. Mga sealed jar ng honey, mahigit 3,000 taon na ang tanda at perpektong ligtas sa kainin. Ang immortality ng honey ay nasa chemistry nito. Mababang moisture, mataas na acidity at natural enzyme na gumagawa ng hydrogen peroxide. Hindi makakaligtas ang bakterya at amag sa gintong likidong ito at ito ang perpektong preservative ng kalikasan. Higit pa sa eternal shelf life, ang honey ay gamot na nakatago. Pinapawi nito ang sakit ng lalamunan, nagpapagaling ng pinsala, nagbibigay ng mabilis na energy at nagbibigay ginhawa sa espiritu kapag kakaunti na lamang ang iba pang ginagawa. Sa mga mahirap na panahon, ang tamis na ito ay nagiging parehong fuel at moral at nutrition para sa katawan at pag-asa para sa puso. Kahit na mag-crystallize ito sa paglipas ng panahon, kakaunting init lang ang kailangan, maibabalik ito sa liquid gold. Itago sa glass, panatiling sealed, at ang honey na ito ay magtatagal habang buhay. Kapag nasira na ang huling grapon ng iba pang pagkain, ang honey ay nariyan pa rin, naghihintay upang pasiglayin ng isa pang buhay. Ang hardtack naman ang pinakasimpleng pagkain na may pinakamababang memory. Binuo lang mula sa harina, tubig at asin, niluto hanggang sa mawala ang lahat ng moisture. Ang lumalabas, isang cracker na halos hindi masira, matigas na parang bato at kayang lampasan pa ang imperyo. Tinatawag ito ng Civil War soldiers na tooth dullers at sheet iron biscuit. Nakaligtas ng mga sailors sa buong taon na biyahe gamit ito. At kapag naimbak ng maayos, malayo sa moisture at peste, ang hard rock ay kayang tumagal ng siglo. Hindi ito gourmet at hindi malambot. Para kainin, sinasasaw ito ng mga sundalo sa kape, isdo o tubig hanggang lumambot at makain. Subalit kapag wala ng iba, ang tuyong pirasong ito ang nagiging pagitan ng gutom at pagtitiis. Ipinapakita rin ng mga museo ang hard rock na ginawa noong 1800, patunay na minsan, mas nananaig ang pagiging simple kaysa sa pagiging sophisticado. Ang hard rock ay nagtatagal dahil nauunawa nito ang isang payak na katotohanan. Hindi kailangang masarap ang pagkain para mapanatili ang buhay. Kapag gumuho na ang lahat, ang payak na biskwit na ito ay nananatili. Technically, hindi lamang tubig, subalit mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pang bagay ang tubig. Makakaraos ang tao ng linggo-linggo ng walang pagkain, pero ilang araw lang ng walang hydration. Ang mga commercial bottles ay mayroong expiration date, subalit iyon ay para sa mga lagayan, hindi sa tubig sa loob. Kapag ito ay naimbak sa malamig at madilim na lugar, ligtas ang tubig magpakailanman. Higit pa sa pagpawi ng uwaw, ang tubig ay nagluluto ng pagkain, nagre-rehydrate ang tunyong sangkap, naglilinis ang pinsala, at sumusuporta sa lahat ng sistema ng katawan. Inirerekomenda ng mga eksperto ang hindi bababa sa 4 na litro kada tao bawat araw para sa pag-inom, pagluluto at minimal hygiene. Dagdagan ang nakaimbak na tubig gamit ang purification tablet o portable filters para sa dagdag na security. Kapag dumating ang sakuna,
walang mas mahalaga kaysa sa malinis na tubig. Ito ang elemento na nagiging stored food sa tunay na pagkain at survival sa possibility. Sa bawat panahon mula sa mga sinaunang balon hanggang sa modern na bote, ang tubig ang linya sa pagitan ng hirap at pag-asa, ang tunay na pundasyon ng pagtitiis.